Maiinggit yung mga detractors ng San Miguel dahil dito sa balita na ang top point guard nitong Blackwater Bossing ay lilipat na dito sa SMB. Meron kasing mga balita na actually pareho itong si Cedric Barefield at si Dals Panopio, pareho daw na nasa trading block na ng Blackwater. Kaya nga posibleng yung dalawang yan mapunta sa San Miguel or kahit isa man lang. Alam natin ang popular choice si Barefield pero sa totoo lang ito si Dal Panopio hindi rin matatawanan o matatawaran yung skills nito bilang isang point guard. More of a playmaker itong si Panopio at baka yan ang nababagay sa San Miguel dahil itong si Cedric Barefield, scorer yan. Sa San Miguel ang dami ng mga scorers dyan so baka mas bagay nga itong si Panopio na more of a playmaker at taga-distribute ng bola. Yun ang role niya talaga dito sa Blackwater at mukhang yan talaga pwede dito sa San Miguel Beermen. Kung sakasakali, pwedeng i-offer na kapalit ng San Miguel si Jeron Teng o kaya si Wamit Yongson at isama na nila itong second round draft pick. Kung ganyan yung magiging kapalit, sa tingin ko papayag naman itong si Coach Pat Aquino at yung Blackwater Bossing. Itong si Dals Panopio so far ay nagre-recover pa mula doon sa kanyang naging injury at sa tingin ko naman magiging madali ito para sa nasabing player. Kung sa bagay, hindi naman tayo magtataka talaga na itong si Dals Panopio ay isa doon sa mga players na gustong makuha ng San Miguel dahil yung sitwasyon nila sa point guard matagal na nang gustong ayusin. At nga itong dahil hindi pa nga natatapos o hindi pa natin malaman kung lilipat nga si Evan Nelly sa San Miguel o hindi. Kailangan meron silang backup plan at yung pagkuha dito kay Dals Panopio ang isa sa pwede nilang magawa. Kaya nga sa tingin ko, iyan yung pwedeng magawa nitong San Miguel Beermen talaga para masiguro na sila ay magiging ready na. At sa tingin ko naman nababagay talaga dito sa San Miguel yung ganyang klaseng sitwasyon. At good move na yan para sa SMB. At ngayon, ang isang team na posibleng gumawa rin ng malaking hakbang para dito sa kanilang guard situation ay ito namang Northshine Elasto Painters na interesado raw kay Glenn Cobontin ng TNT Tropa. Sa totoo lang, yung estilo ng laro ni Cobontin, yung hard-nosed defender at 3-point shooter, bagay na bagay dito sa ROS. At mukhang naghahanap pa ng additional wingman itong si Coach Yeng Giao. At baka daw i-trade nila si Leonard Santillan para dito kay Glenn Cobontin. Dahil itong si Santillan medyo malambot daw para yung sa depensa. At para mas bagay itong si Glenn Cobontin na maging kapalitan sa power forward nitong si Kaylan Tiongson. Pwede rin na maging small forward si Cobontin sa Rain or Shine at kasalitan naman niya doon sa pwesto si Jonard Clarito. Kaya nga itong si Coach Yeng Giao sigurado na yan ang dahilan kung bakit gusto niya na makuha itong si Glenn Cobontin. At wala naman tayong nakikita na magiging problema dito kung sakasakali. Dahil ito si Cobontin talaga kilala naman yan bilang isa sa mga toughest defenders. At alam natin nagkaroon sila ng insidente nito si Jalen Johnson pero import yan eh. Pagdating ng Philippine Cup magkakalimutan na. Kaya sa tingin ko ito talaga ay yung player na pwedeng makuha nitong Magnolia, nitong Reynos yan ni Elasto Painters. At yung i-offer naman nilang kapalit si Leonard Santillan, makakatulong din naman yan doon sa lineup naman ni Coach Chot Reyes dahil si Coach Chot, syempre, ang palagi niyang hinahanap yung mga big men na may 3-point shot. Kaya nga, itong pagkuhan kay Glenn Cobontin, nitong si Coach Yeng Giao, hindi na ako magtataka kung yan ay mangyari pagkatapos ng conference na to. Dahil mukhang seryoso raw itong Rain or Shine na maging isang championship contender. Sa ngayon pa lamang, nagsasabi nga marami na magiging ito na ang best chance ng Rain or Shine na makakapasok sa finals at mag-champion. Pero kailangan nilang lampasan itong Barangay Ginebra. At kung magagawa nila yan, na ba magiging okay na to para dito sa Rain or Shine Elasto Painters.